Sunod na intensyon. Para sa pasasalamat nina Celso at Bel Velasquez, Familia Baquiano, Christine Joy Cabal, and Laika Padit. Para sa kaarawan ni Lor Liam Martin David. Para sa espesyal na kahilingan nina Emeline Guevara Angeles, Justin Gabriel Angeles, pamilya nila Lenin at Evelyn Malang, pamilya nina Eduardo Giros, Paldeng, Mary Manette Pineda, Maribel Mandela, Angie Bondok Liklikan, pamilya nina Amelia Baby Julian, Celso at Bel Velasquez, Elian Michael de Jesus, Mary Ann Soliman, Leonora Sengson, and Rubilin Quito. Para sa mabilis na kagalingan at kaligtasan nina Teodora Suing, Nora Simbul, Maylene Soberano, Benson Ong Sr., Carmelita Tiglao, Nilo Odan, Cecil Kiambao, Luther Lopez, Remigio Pangan, Abraham Velasquez, Dan Michael Manlutak, Josephine Palafox, Emeline at Takaw Inoue, at sa lahat ng kaibigan na may sakit. Para sa gabay at proteksyon ng banal na espiritu sa pamilya ni na Ani Razon at pamilya ni na Antonio at Josefina Guevara. At para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni na Alfredo Arce Sr., Norma Arce, Mark Herald Dalay, Ernesto Manag Sr., Fromencio Simbul, Marion Ocampo, General Amado de Mata, Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Cesar David, Nelson Garma, Angelito Lakap, Hermania Pesaico, Melencio Sr. Bonifacio, Maria Nena, Lourdes, Ireneo Benilda, Juan Paulo, Paz, Benjamin at Isabel Lagman, RC at Irene Canlas at ang mga kaluluwa sa purgatorio. At gayon din para sa kaligtasan ng bawat isa laban sa COVID-19, para sa mabilis na kagalingan ng mga kapatid nating dinapuan ng pandemyang ito, para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga kapatid nating yumao dahil sa COVID-19, at para sa kaligtasan ng mga kapatid na frontliners. Atin pong dasalin ang Oratio Imperata. Magsiluhod po ang lahat. Mahabagin at maawaing Ama, inaamin namin ang aming mga kasalanan at mapagpakumbabang dumudulog sa iyo upang makatagpo at pagpapatawad sa buhay. Nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya mo kami sa inyong paglihom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan na ng mga nalinang na gamot ang pandemya sa bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malalampasan nawa namin ang krisis na ito
at lumago sa kabanalan at pagpabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos mapagsawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Virgen de los Remedios, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, kaawaan mo kami.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang awa ng Diyos. At sumayo rin. Pinagdiriwang natin ngayon ang Divine Mercy, ang awa ng Diyos na ipinakita niya sa atin sa pamamagitan ng anak niya na si Jesus. Aminin natin na kailangan natin ang awa at pagpapatawad ng Diyos. Aminin natin na tayo ay makasalanan na naghihintay ng Kanyang grasya upang tayo ay makibahagi sa Kanyang kabanalan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Cristo,
Manalangin tayo. O Diyos ng awang walang hanggan, pinag-alab mo ang pananampalataya ng iyong bayan sa araw na ito ng muling pagkabuhay. Dagdagan mo sana ang iyong biyaya sa amin, Panginoon, upang maunawaan namin ang kahulugan ng aming muling pagsilang at pagkabuhay. Kasama si Jesucristo, ang anak mo at Panginoon namin, na nabubuhay ngayon at naghahari kasama mo, at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo tayo mga kapatid. Pakinggan natin ang pagpapahayag ni San Pedro at ng mga apostol sa Jerusalem noon at pagpatuloy nila ng mabuting gawain ni Jesus. At sa pangalawang pagbasa, ito rin ang tungkulin na ibinigay kay San Juan na siya ang susulat ng aklat ng pahayag o Apokalipsis. Pakinggan natin ang salita ng Diyos. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Maraming kababalaghang ginawa ang mga apostol na pawang nasaksihan ng mga tao. Nagtitipon-tipon sa portiko ni Solomon ang lahat ng sumasampalataya. Hindi nangahas na makisama sa kanila ang mga di sumasampalataya. Gayunmay, puring-puri sila ng mga tao. Subalit parami ng parami ang lalaki at babaeng nananalig sa Panginoon. Dinala sa mga lansangan ang mga may sakit at inilagay sa mga papag at mga higaan upang pagdaan ni Pedro ay matamaan ng kanyang anino ang ilan man lamang sa kanila. At dumating din ang maraming taong buhat sa mga bayang kanugnog ng Jerusalem, dala ang kanilang mga may sakit at mga pinahihirapan ng masasamang espiritu, at silang lahat ay pinagaling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ating itugon. Butihing puoy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Butihing puoy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang taga-Israel, bayaang sa bihit kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Mga saserdote ng Diyos na Panginoon, bayaang magsaysay, ang pag-ibig ng Diyos walang katapusan. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos dapat magpahayag, ang pag-ibig niya'y hindi magwawakas. Butihing puoy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang batong natakwil ng nangagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod o kahanga-hanga, ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay. Tayo ay magalak, ating ipagdiwang. Butihing puoy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Kami ay iligtas, tubusin mo poon, kami ay iligtas. At pagtagumpayin sa layunit hangad, ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain. Magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin. Ang Panginoon, ang Diyos, pagkabuti niya sa mga hinirang. Butihing puoy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Ako si Juan, ang iyong kapatid na kasama ninyo sa paghihirap, paghahari at pagtitiis. Dahil sa pagkikipag-isa kay Jesus, itinapon ako sa pulo ng Patmos, sapagkat ipinangaral ko ang salita ng Diyos
At ang katotohanang hinayag ni Jesus, no'y araw ng Panginoon, kinisiyan ako ng Espiritu at narinig ko mula sa likuran ang isang malakas na tinig na parang tunog ng trumpeta. Ang sabi, isulat mo ang iyong nakikita. Lumingon ako upang tignan ang nagsasalita at nakakita ko ng 7 liwanag na ginto. Nakatayo sa gitna ng mga ito ang isang animoy lalaki, nakadamit ng abot sakong at may pamagkis na ginto sa kanyang dibdib. Pagkakita ko sa kanya, para akong patay na nalugmok sa paanan niya. Ngunit ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay at sinabi, huwag kang matakot. Ako ang simula at ang wakas at ang nabubuhay. Namatay ako ngayon, ngunit masdan mo. Ako'y buhay ngayon at nananatiling buhay, magpakailanman. Nasa ilalim ang kapangyarihan ko, ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Kaya isulat mo ang iyong nakikita, ang nangyayari ngayon at ang mangyayari pa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo tayo, may handa natin sarili sa papahayag ng banal na Ebanghelyo. Tayo pong lahat, mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pakinggan natin ang mabuting balita ng Panginoong Hesus ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggong iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon, nakapanid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi ni Jesus. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila hiningahan at sinabi niya, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na, at ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguriang kambal, isa sa 12 disipulo ni Jesus, ay wala noon nung dumating si Jesus. Kaya sinabi ng ibang alagad sa kanya, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko makikita ang mga butas ng pako sa kanyang mga kamay at may susot ko ang aking daliri at hanggat hindi ko may papasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ng 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad, kasama nila si Tomas ngayon. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Pagkatapos sinabi niya kay Tomas, Tomas,
Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit mo dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran at huwag ka nang mag-aalinlangan, maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, Tomas, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakikita. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad. Ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang natala dito ay sinulat upang sumampalataya kayong lahat na si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang kapayapaan. Ha? Ang ganda ng mensahe ni Jesus sa atin, ano? Mapayapa ba ang iyong karamdaman? Maski lumalala itong COVID? Ha? Nandito ngayon si Jesus sa atin. Kapayapaan sa inyong lahat. Sabi ni Tomas, hindi ako maniniwala. Tayo ba? Naniniwala ba tayo na si Jesus ang susi ng ating kapayapaan at kaligtasan? Ali kayo. Bakit gano'n naman pinakita niya? Hindi ba naniniwala tayo sa makapangyarihan Diyos? Ito ngayon, anak ng Diyos, lumapit sa atin. Ito ang mga sugat ko. Ito ang tagiliran ko. Ito ang bangkay na inilibing niyo noon. Naniniwala ka na ba na ako ang susi ng buhay? Yan ang challenge ng Panginoon sa atin ngayon. Ha? Palakasin natin ang ating pananampalataya at pag-asa at ang ating resolusyon na sumunod sa Kanya. Bagamat mahirap ang dinadaanan, lahat ng tao naman naghihirap, hindi ba? Ba't huwag tayong maniwala na sa wakas magtatagumpay ang nanunukso sa atin? Ha? Natutukso ka ba? Anong mas malakas na tukso sa iyo? Tukso ng demonyo? Tukso ng mundo? O tukso ng laman? Huwag mo nang sagutin. Tayong lahat natutukso, ano? At alam ng Diyos ito. Alam ng Diyos na madali tayong sumuko sa tukso eh. Hindi ba? Lahat ng tao naman ay nagkakasala. Ganun man pa man, hindi nag-give up ang Diyos sa atin. Kung minsan, maski na yung mga magulang, nag-give up na sa mga anak nila. Hindi ba? Marami ako natagpuan ganyang pamilya. Nagkaaway-away sila. Wala, give up na ako sa iyo. But ang Diyos hindi nag-give up sa atin. Hali kayo. Tignan nyo ang tagiliran ko. At yan nga ginagawa natin sa Sacred Heart Devotion natin, ano? We look at the merciful love of God embodied in the heart of Jesus. Let us not give up. Hindi tayo titigil na magkasala. Kasi ganyan ang kalagayan natin tao. Ngunit, huwag tayo mag-give up. Kasi dahil sa kanyang awa at dakilang pagpapatawad, hindi nag-give up ang Diyos para sa atin. Ito ang mensahe ng Divine Mercy Sunday. Nangumpisal na ba kayo itong Lent? Hindi siguro, kasi walang lumalapit sa pari ngayon na mangumpisal. Ganun pa man, gagawa ang Diyos ng paraan na mapatawad
ang ating mga kasalanan. Basta aminin natin na nagkamali tayo. At tanggapin natin ang kanyang pagpapatawad. Pagsisihan natin ang pagkakamali natin. At huwag tayong mag-give up sa Diyos. Sapagkat hindi siya mag-give up sa atin. Sa wakas, tayong lahat ay dadaan sa kamatayan din hindi ba? Katulad ni Jesus. Ngunit, matutupad pa rin ang plano ng Diyos para sa ating lahat na makikibahagi tayo sa muling pagkabuhay ni Jesus. Hindi natin masyadong naiintindihan ang misteryo ng muling pagkabuhay. We don't easily understand or appreciate the meaning of resurrection kasi hindi pa natin dinaanan Hindi ba? Kaya mas masaya ang ating pagdiriwang ng Christmas. Kasi naintindihan natin yung pagsilang ng bata. Ang gandang tignan, ano? Ang ganda ang pagdiriwang ng birthday. But, ang dahilan kung bakit tayo ay naniniwala kay Jesus ay sapagkat siya ay muling nabuhay. At ipinangako niya na tayo rin ay makikibahagi sa panibagong buhay sa kabila. Panginoon, hindi ko naiintindihan kung paano pa ako mabubuhay pag namatay na ako. Ha? Ganun pa man? Sabi ni Jesus, tignan mo ang mga sugat ko at huwag ka nang mag-aalinlangan. Maniwala ka na. Panginoon, naniniwala kami na ikaw ang susi ng aming kaligtasan. Panginoon, naniniwala kami na maski na makasalanan kami, gagawa ka ng paraan na kami ay makikibahagi sa iyong tagumpay. At sa wakas, kami rin ay maging kasama mo sa walang hanggang buhay sa kabila, katulad ng ipinangako mo. Hallelujah. 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 Ibig sabihin, purihin ang Panginoon. His plans are always bigger than our imagination. Tumayo tayo at baguhin natin ang ating pananampalataya sa Diyos na lumikha sa atin, nagbigay sa atin ng buhay at nagpangako sa atin ng muling pagkabuhay katulad ni Jesus. Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Heso Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, buksan natin ang ating mga puso sa Diyos na siyang bukal ng lahat ng awa at pagmamahal, at manalangin tayo na ng buong tapat na pananalig. Itugon natin sa bawat panalangin. Anong tugon natin? Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Maawain Diyos, dinggin mo kami. Ipagpatuloy nawa ng simbahan ang misyon ng pag-ibig, awa at habag ni Kristo sa mundong lubhang nagugulumihanan. Manalangin tayo. Maawain Diyos, dinggin mo kami. Maawa nawa ang mga pinuno ng aming bansa sa mga taong kapuspalad at yaong mga lubhang nahihirapan. Maging mahusay nawa silang instrumento ng paglingap sa mga taong kanilang pinaglilingkuran. Manalangin tayo.
Panginoon Diyos, dinggin mo kami. Masumpungan nawa ng mga kapatid naming naghahanap ng kasagutan sa kanilang pagdududa, ang pag-ibig at dakilang awa ng Diyos na siyang kasagutan sa lahat. Manalangin tayo. Dinggin mo kami. Makamit nawa ng mga kapatid naming pumanaw ang dakilang awa mo, O Diyos, na kanilang lubhang inasahan noong sila'y nabubuhay pa. Manalangin tayo. Panginoon Diyos, dinggin mo kami. Ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Maawain Diyos, dinggin mo kami. Panginoon Diyos, salamat sa mga pamaskwang kaloob ng Espiritu Santo, kapayapaan at kapatawaran. Lalo nawa kaming mapalapit sa iyo at sa isa't isa at gawin mo kaming mga kasangkapan ng iyong pagmamahal at awa sa lahat naming mga kapatid, alang-alang kay Jesucristo, naming Panginoon. Amen. Pagpatuloy natin ang banal na misa. Ating sakripisyong inialay kasama ni Jesucristo. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Tanggapin mo, Ama namin sa langit, ang mga handog ng iyong bayan upang huwag namin kahiya ang pagpaparangal sa iyo sapagkat binigyan mo kami ng bagong buhay sa binyag alang-alang kay Kristo, naming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong pulso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon natin Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Tungay ang marapat at matuwid ang kubat na kagagaling na magpuri tayong lahat, kaming lahat sa iyo
Panginoon, lalo na ngayong inialay si Kristong aming Korderong Pascual. Ang mga anak ng liwanag ay sinilang sa buhay na walang hanggan, samantalang ang mga tapat sa Kanya ay binubuksan ang pintuan ng kaharian ng langit. Ang aming kamatayan ay nilupig ng Kanyang pagkamatay, at sa lahat ng tao ay ibinalik ang buhay sa Kanyang muling pagkabuhay. Kaya kasama ng mga anghel, mga banal, ipinagbubunyi naming walang humpay ang iyong kaluwalhatian. Sumama tayo sa panalangin Eukaristiko. Ikaw nga, Panginoon, ay tunay na banal, at sa iyo nagmumula ang lahat ng kabanalan. Basbasan mo sana ang mga kaloob na ito sa pamamagitan ng iyong Espiritu, upang aming ikapapanuto ay maging katawan at dugo ni Jesucristo naming Panginoon. Bago siya pahirapan at magpakasakit, kinuha ni Jesus ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo, O Amang Banal, hinati-hati niya iyon at ibinigay sa kanyang mga lagad ng wika, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Gayon din naman, pagkatapos ng hapunan, kinuha ni Jesus ang kalis, muling nagpasalamat sa iyo, at ibinigay niya iyon sa kanyang mga alagad at wika niya. Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggan tipan, aking dugo na para sa inyo at para sa lahat ay ibubuhos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Tugunan natin ang misteryong ito sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Sa paggunita natin sa kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak,
Inialay namin sa iyo, O Amang Banal, ang tinapay na nagdudulot ng buhay at ang kalis na nagbibigay ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat minarapat mo kaming tanggapin sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Pakumbabang isinasamo namin na kaming makikinabang ng katawan at dugo ni Kristo ay isahin nawa ng Espiritu Santo. Alahain mo, Panginoon, ang Santa Iglesia sa buong daigdig, kasama ang Santo Papa naming si Francisco at lahat ng mga pari. Gawin mong ganap ang simbahan mo sa buklod ng pag-ibig. Alahan mo rin ang aming mga kapatid na nahihimlay at umaasang muling mabubuhay at lahat ng mga yumao. Tanggapin mo sana sila sa maluwalhati mong harapan. Maawa ka sa aming lahat. Gawin mo kaming marapat na pumasok sa buhay na walang hanggan, kasama ni Maria Birheng Ina ng Diyos, kasama ni San Jose, mga apostol at lahat ng mga banal, na tumupad na iyong kalooban sa lahat ng panahon upang magpuri sa iyo alang-alang kay Jesucristong anak mo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, O Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Dasalin natin ang itinuro sa atin ni Jesus na panalangin sa maawain tahan nating Ama sa langit. Iligtas mo kami sa lahat ng masama, pagkalooban mo kami ng kapayapaan sa aming kapanahunan. Sa tulong ng iyong awa, ay sana lagi kaming maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng ligali. Samantalang iniintay namin ang masayang pagbabalik ng aming tagapagligtas na si Jesucristo. Sa iyo ang kaharian.
Panginoong Jesus, ipinangako mo sa iyong mga alagad, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ipagkakalob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Huwag mo sanang isaalang-alang ang aming pagkakasala, kundi ang pananampalataya ng iyong simbahan. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa ikasisiya ng iyong kalooban, nabubuhay ka't naghahari magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoong Hesus ay sumainyo lahat. At sumaiyo rin. Ipamahagi natin sa isa't isa ang kapayapaan na galing kay Kristo. Anak ng Diyos na mahal. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong itinatawag niyang at tumanggap sa Kanya ngayon. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ingatan tayo ng katawan at dugo ni Jesucristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Ang katawan ni Kristo. Ang katawan ni Kristo. Ang katawan ni Kristo. Ang katawan ni Kristo. Now
Ipasok mo ang iyong kamay at tignan ang pinanggalingan ng mga pako. Ikaw sana'y sumampalataya na at huwag mag-alinlangan. Hallelujah! May mga announcements pa tayo? Sumama tayo sa komunyon espiritual, lalo na para sa mga taong hindi makakapunta pa sa simbahan. You join me in the Anima Christi. Soul of Christ, make me holy. Body of Christ, save me. Blood of Christ, cover me. Water from the side of Christ, wash me. Sufferings of Christ, strengthen me. O good Jesus, heal me. Within your wounds, hide me. Do not allow me to be separated from thee. From the evil enemy, defend me. At the hour of my death, call me and make me come to thee, so that with your saints I may love and praise thee forever and ever. Amen. Tumayo tayo at manalangin. O Diyos na makapangyarihan, lubin mo na ang bisa ng sakramento ng Paskwa ay mananatili sa aming mga puso, alang-alang kay Kristo, naming Panginoon. Amen. O ang Panginoon, At sumayo rin. palain tayo lahat sana ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ipagpatuloy natin ang pagmamahal at paglingkod sa Diyos at sa isa't isa. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Hallelujah.